falling to pieces in my... Hello guys, so long time no vlog and ang haggard ko dito na side. So guys, today is my day off and it's been a long time. I think 2 weeks na ako hindi nakapag-vlog. Yung last is sa Walmart pa and now, or Walmart or Asian Market or yung 999 market nila dito na parang Asian Market. So today is another errands day. So pupunta kami ng Walmart para mag-grocery and then I need to do my yearly na flu shot kasi ano siya, isa siya sa mga requirements sa agency. So pina-follow up na nila ako guys. Dapat daw ma-send ko na before October 1st. So now it's already September 17 or 18. Oo. So yun guys, punta tayo ng Walmart to do grocery and magpa-flu shot. See you there. Sa Walmart. Alright guys, we're done with our first errands. Tapos na tayo sa vaccine. Then hinahanap ko lang yung husband ko kasi nag-start na siyang mamili ng grocery. Ang haggard ko talaga. Yan na siya. Kita ko na siya. Hello! Hanap lang ako ng pang snacks ko guys sa hospital. Yogurt. Masarap to guys. Yeah, bili tayo ulit. Yeah. Eggs. Let's go! Yogurt! Here at meat section naman guys, bili tayo ng ating mga meat. Hi guys, so we're here na sa apartment and lalagay ko kayo dyan guys. Sorry sa mga kalat-kalat sa background. And nag-allergy na naman tayo, no? So guys, hindi ko na na-haul yung mga pinamili namin mga pagkain kasi the usual lang naman, pero may napamili tayo sa clearance section. Grabe guys, minsan nakakajack pa talaga ako sa nakakajack pa tayo sa Walmart, yung mga clearance nila. Basta marunong ka lang talaga maghanap, yung hindi ka, alam mo yun, maarte, or hindi ka yung basta mataas yung pasyensya mo sa paghahanap kasi para siyang ukay-ukay. Kasi, oo, marami siya nakastock sa, sa isang parang rack na mga clearance. Then, by siya, department like sa women's section and sa men's section, children's section. So, ayun guys. So, napasilip ako doon sa women's section. Walang kaanong mura. Yung mga sale nila is $9 up. Pero sa men's section, nakachamba tayo guys. May nakuha ako as low as $1. So, ipapakita ko sa inyo guys. So, ang mga napamili ko, $1 and $5 na lang. So, this one, ayan guys, Reebok or Reebok. I don't know guys kung kung paano siya i-pronounce. Basta, diba, branded siya guys. And then, this one, it's just $5. Wala siyang tag dito, pero yung isa, meron siya guys. Dalawa kasi to. So, nandito yung isa guys. Ito yung sinasabi kong $1. Ayan, $1 lang to. May tag yata to na $1. Ayan. Diba? $1 lang siya. Pero, large to. Hindi ko alam kung sasakto sa papa ko. Baka, papadala na lang natin sa box. Depende na lang kung may pagbibigyan siya. Then, ito yung isang Reebok or Reebok na, ayan guys, may tag talaga na $5. And ito, dry fit. Pero, yung size niya is extra large. So, hindi ko din sure kung sasakto to sa kapatid ko or sa papa ko.
So, pwede din siguro sa brother ng husband ko. Depende na lang kasi nagsa-start na akong mag-ipon ulit ng pwede ipa-box. By the way guys, nakapag-pa-box na ako last year. Kami ng asawa ko, isa-isang box, nagpa-box kami. Yung trial lang. Kasi medyo mahal yung shipping guys. Nasa $110, $120 per box. Pero wala siyang, unlimited siya yung weight. Wala siyang specific na weight na pina-follow kahit mabigat na mabigat. Basta masakto mo lang siya dun sa box na ipoprovide nila. Pwede na siya. And ito guys, may nakita akong pambata na shorts na $5 din. Ayan. And ang brand nito is Levi's. So, pwede din ito kung sino man mapagbibigyan ng papa ko or pwede din sa anak ng pamangkin ng asawa ko. Depende na lang guys, ipag-aano na lang namin ito. May apod-apod. So, ito guys. Another shorts. $5. So, isa lang pala yung $1 na nabili ko. Usually, $5 siya. So, kung i-convert mo yan sa peso, yung $5, nasa $250 to $60. Mga ganun. $250 to $60. So, mura na siya guys. Ayan. Maganda yung tela nito. Meron akong nakuhang medium, tsaka large yata itong isa. Extra large pala yung isa. So, depende na lang guys, sinong mapagbibigyan nito kasi mura lang naman siya. Pwede ko ipadala sa papa ko, pwede din doon sa side ng husband ko. Para add sa box niya. Kasi may dalawa na naman kaming box doon sa Omaha guys. Tag-iisa kami. So, pupunuin natin yun hanggang matapos yung lease namin sa apartment na next year na March yung end ng contract ng apartment namin. So, may time pa kami. And malapit na kasi yung ang tawag dun. Parang year-end sale nila or ang tawag dun. Hindi Labor Day. Tapos na yung Labor Day. Thanksgiving. So, mas madaming mga sale. Lalo na sa mga online. Kasi, yun guys, pag Thanksgiving, halos pamigay na yung mga presyo. May napadala ako last year na $33 na lang. $2 na mga shirt. Pang lalaki and pang babae. Mga ganun na lang guys. So, actually, kung marunong kang maghanap ng mga yung maingay yung sa CR kasi ang itim ko naman tingnan. Kung marunong ka talaga maghanap or matyaga ka maghanap ng mga sale, mga kamura ka sa mga ipapadala mo, so ang babayaran mo lang na mahal is yung box lang talaga. So yung target ko is sa next padala siguro more on mga damit na lang, and then siguro konting iniisip ko wag muna magpadala ng mga chocolates kasi usually yung mga benta nila na mga chocolates like after Halloween and Thanksgiving yung papunta ng expire. Kaya hindi din ako nagpadala last year or this year yun, last year ko inipon, hindi ako nagpadala ng chocolates kasi yung expiry date nila nasa 6 months below. So, hindi ko sure kasi kung mapapadala ko agad. And then, usually, pag magpapadala ka, aabot pa yan ng 3 months, 2 months minimum. And 3 months maximum. Minsan nga kapag may mga mga ganap sa dadaanan ng package, aabot pa yata ng 5 months. Yan guys. So, nagsisimula na tayo mag-ipon. Yan lang din pinamili ko guys. Baka hindi na ako bibili kasi mahirapan kami kung marami akong bibilhin dito. Mahirapan kami madadagdagan yung mga dadalhin namin. So, dadalhin ko na lang yan doon sa Omaha kasi uuwi pa kami before ako mag-sign in sa isa pang contract. And then, ayun guys, maghanap tayo ng mga sale soon sa Thanksgiving dito sa Jumerica. So, ayun guys, nakaligo na tayo and matutulog na pala ako kasi duty pa mamaya. So, ayan guys. Thank you for watching. Bye-bye!
falling to pieces in my room.